Gusto natin ang ating mga Bible sa Matthew chapter 27 para po sa ating pagbubulay-bulay bago natin tanggapin ang mga elementong ito, ang banal na hapunan bilang pag-alaala sa ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. At dahil yan ang ating bukasyon ngayon, mas magandang bumalik tayo saglit sa pangyayari tungkol sa krus. Kung saan ang ating Panginoon sa Kristo nag-alay ng kanyang buhay. Matthew chapter 27. Nais ko lang basahin ang talatang 45. Matthew 27 verse 45. Mula ng oras na ika-6 ay nagdilim sa buong lupain hanggang sa oras na ika-9. Ang lahat. Panginoon Diyos, tulungan niyo kami sa pagbubulay-bulay namin ng iyong mga salita. At dalangin namin na sana'y muli namin maalala ang matindi ninyong pag-ibig sa amin. Ang minsay nagbigay kayo ng buhay para sa amin. Ang minsay nagsakripisyo kayo sa kasalanan ng iba. Tinanggap ninyo ang parusa na hindi dapat ninyong tanggapin. Kayo ang tumanggap ng galit na dapat kami ang tumanggap. Kaya nga, muli, tulungan mo kami sa pag-alaala namin. Ay makita namin ang iyong pag-ibig, ang iyong pagpapala sa amin. Magala kami at mag-celebrate kami sa goodness and mercy na pinakita mo sa amin. At the same time, mag-response kami ng mayroong commitment na kami ay handang sumunod sa inyo. Handang magbigay rin ng aming buhay sa inyo. Yamang kayo ang unang nagbigay ng inyong buhay para sa amin. Tawag nyo lang sa ngalan ni Jesus. Siguro mas magandang saglit tayong bumalik doon sa pangyayari ito ng ating Panginoong sa Kristo ay naipako doon sa krus. At imagine natin for a moment mga unforgettable sin on that event. Ewan ko sa inyo kung ano yung mga unforgettable sin on that event. Ano ba yung mga interesting, grieving, and memorable event doon sa krus? Kung inyong babalikan ito sa inyong Biblia at kung inyong gustong sariwain ito. Maaari yung ilan sa inyo, maaari ang gustong siguro yung memorable event ay nung ang Panginoong sa Kristo ay tumanggap ng iba't ibang palo sa kanyang katawan, iba't ibang parusa sa kanyang katawan, o maaari iba naman ang memorable event ay yung mismong actual na pagpako sa kamay ng Panginoon, sa paa, o yung pagsibat sa kanyang tagiliran. Maaaring yun ang isa sa mga memorable scene. O maaaring sa iba naman ay yung insulto na kanyang tinanggap mula sa mga tao na kanyang nasasalubong habang patungo siya doon sa Golgotha, at maging nung siya nandoon na sa krus at nakapako, tumanggap pa siya ng insulto sa mga tao na nanunood at maging doon sa isa sa mga nakapako doon din sa krus. Maaaring ang isa rin sa masasabi natin, grieving sin ay yung balabal ng Panginoong Kristo ay kinuha ng mga soldier, mga Roman soldiers, pagkatapos kung sila nagsugal. No? At marami pang iba. Para sa akin, ang isa sa memorable event, at masasabi ko, isa sa mga kakaibang pangyayari, noong ang Panginoon sa Kristo ay napakamaipako sa krus ay ito binasa natin. Mula ng oras na ika-6 ay nagdilim sa buong lupain hanggang sa oras ng ika-9. Para sa akin, that is one of the most profound things in this historical event. Si Spurgeon, sinabi niya sa kanyang sermon, this darkness, sinabi niya, this is a midnight at midday.
Si William Hendrickson, isang mahusay na Bible commentator sa New Testament, sabi niya, "This darkness was intense and unforgettable." Napakatindi at mahirap makalimutan ang kadilimang ito. May dalawang bagay na gusto kong matandaan natin. Dalawang puntos. First, the astonishing nature of this darkness. The astonishing nature of this darkness. It is astonishing. You know why? Because Jesus is actually a darkness dispeller. No? Ang Panginoon sa Kristo ay tagapagtaboy ng kadiliman. Yan ang kanyang kalikasan, yan ang kanyang gawain. Hindi lang siya tagapagtaboy ng kadiliman, isang dakilang tagapagtaboy ng kadiliman. Pero sa pagkakataon ito, siya'y nasa gitna ng kadiliman. Kung inyong babasahin, ang ilang mga talata sa Biblia, at makikita nyo kung paano inilalarawan ang katangian ng Panginoong Kristo, magugulat tayo sa kapaligtaran ng ating nabasa na yun. Sapagkat kung babasahin natin sa John chapter 1, verses 3 to 5, tignan natin sa dali sa John chapter 1. Verse 3, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito'y hindi nagapit ng kadiliman. Si Jesus, siya'y buhay, at ang buhay na meron siya'y liwanag sa mga tao. Liwanag sa kadiliman. Yan ang Panginoon sa Kristo. Yan ang kanyang katangian. Yan siya sa kanyang kalikasan. At kung ating iuugnayan doon sa Genesis chapter 1, kung siya ang ilaw, at ilaw ng sangkatauhan, at ilaw ng kadiliman, ano ba maalala natin sa Genesis chapter 1? Noong minikhat ng Diyos ang sangsinukob. Sa Genesis chapter 1, verse 2 and 3, ang lupa ay walang anyo, walang laman, at binalot sa kadiliman ang kalaliman. Samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. Si Jesus, sinasabi siya ang ilaw. Ilaw na lumiliwanag sa mga tao at lumiliwanag sa sanlibutan. At sinabi sa Genesis, ang sangsinukob ay madilim. At sinabi ng Panginoong Diyos, magkaroon ng liwanag. Ibig sabihin, nakikita rito na ang Panginoong Kristo ay nagtataglay ng liwanag at may kapangyarihang magtaboy ng liwanag. Ay, magtaboy ng kadiliman sa pamamagitan ng kanyang liwanag na taglay. Pero sa pagkakataong ito, makikita natin na ang ating Panginoon ay animoy nilamon ng kadiliman. Hindi ba? Ang Panginoon ng liwanag. Ang Panginoon na nagbibigay ng liwanag. Ang Panginoon na nagtataboy ng liwanag. Ngayon, ay nasa gitna ng kadiliman at animoy nilalamon ng kadiliman. Kung ating bibigyan tindi ang mga salita, ang Panginoon na nagbigay ng liwanag sa mga tao noong siya ay nagministeryo dito sa mundo, maalala natin na si Jesus ay nagbigay ng liwanag sa isang lalaki na inaalihan ng mga demonyo sa kanyang katawan, at ang demonyo na yun ay tinawag na legions. Legions. Ibig sabihin, hindi isa, napakarami na pulutong ng mga demonyo ang sumanib sa kanya. Kaya walang ginawa siya sa kanyang sarili, kundi sumigaw, araw at gabi, sugatan ng kanyang katawan, at doon siya nakatira sa mga libingan, at animoy isang kahapag-hapag ang kanyang kalagayan. Malayo sa pamilya, kinatapak
sa mga libingan nung ang Panginoong Kristo ay dumating sa kanila lupain. Alam natin na niya, pinadayas ang demonyo sa kanyang katawan at ang tao ito na puno ng kadiliman sa kanyang pagkatao, sa kanyang buhay, sa maraming panahon, nakasuot ng liwanag. Bumalik ang liwanag ng katinoan, ng kanyang pagkatao. Maalala rin natin na mayroong isang centurion ang pangalan ay si Jairus. Meron siyang anak na babae na namatay na at nakiusap siya sa Panginoon, hindi pagalingin. Ngunit nang dumating sila doon sa bahay, namatay na ang kanyang anak. Pero sinabi ng Panginoon Kristo natutulog lang siya at siya ay pinagaling at binuhay muli. Ang kadiliman ng kamatayan ay itinaboy sa kapangyarihan ng ating Panginoon Kristo. Ang isang lalaki na pangalan ay si Bartimeus, isang bulag ng kanyang pagkabata. Nung makaharap niya ang Panginoon at siya'y pinagaling, tinanggal ng kadiliman sa kanyang paningin. At binigyan din siya ng liwanag sa kanyang pananampalataya. Narito ang Panginoon. Siya'y puno ng liwanag, tagapagtaboy ng kadiliman, tagapagbigay ng liwanag sa sangkatauhan. Ngunit sa pagkakataon ito, animoy nasa gitna ng kadiliman. He was hanging on the cross amidst the deep darkness. The one who has the power to drive that darkness away is being engulfed by darkness. Bakit hinayaan ng Panginoon na mangyari sa kanyang sarili? Hindi ba pwede niya rin sabihin yung ginawa niya doon sa Genesis, let there be light? Hindi niya rin sabihin yan. Sapagkat siya makapangyarihan. Bakit hindi niya ginawa? Bakit? He refused to do it. Now sa pangalawang punto, the fitting nature of this darkness. What made it fitting and appropriate? Ano ang halaga ng pangyayaring ito? Ano ang aral ng pangyayaring ito na nagkaroon ng kadiliman nung si Kristo ay nandoon sa krus mula sa ika-6 hanggang ika-9 ng oras? Unang-una, for the nature is fitting and appropriate for the nature to express its horror and dismay to that occasion. Ito makikita natin, maging ang kalikasan ay nagpahayag ng kanilang kalungkutan, ng kanilang kilabot sa okasyong kanilang nakita at nasaksihan. Ang walang buhay na kalikasan na tulad natin ay nagpahayag ng kanilang horror and dismay to this occasion. Because the Prince of Life and Glory was dying. And it was just fitting for the nature to express its horror over to what the sinful creature is doing to the Creator Himself. Sabi po ng isang Puritan na si Thomas Manton, nung kanyang ipinaliliwanag itong Matthew chapter 27 verse 45 sa kanyang mga explanation, illustration, and comment ang kanyang sinabi. The sun seems to be struck blind with astonishment, and the frame of nature has put itself into a funeral garb, as if the creatures dare not show its glory while Christ was suffered. So, sinasabi niya sa mga itatagalog ko yung kanyang sinabi, dito parang ang araw, ay namangha, nabulag sa pagkamangha. Yung pagkamangha daw, nung araw sa kasaksihan niya, parang nabulag siya, kahit hindi siya nagbigay ng liwanag. At yung kalikasan ay parang nagluksa, tulad ng pagluluksa ng isang taong namamayan. Dahil nakita niya na ang nilikha ay pinarurusahan ang human nilikha. So it is fitting, it is appropriate, because the nature here is expressing its horror and dismay to the occasion. But number 2, the fitting nature of this darkness is in order to show
why He was there, hanging on the cross. Bakit ang Panginoong Kristo ay nakapako doon sa krus? Nagkaroon ng kadiliman sa ika-6 at nagdilim sa buong lapain hanggang sa oras ng ika-9. Bakit? Upang ipakita bakit si Jesus nandoon sa krus. Bakit siya nakabitin doon sa krus? Tulad ng isang ordinaryong kriminal. Bakit nangyari ito? Alam natin na ang Panginoong Kristo, sinabi niya sa kanyang mga alagad, di ba, nung naalala niyo na merong dumating na yung mga kaawal na naghahanap sa Panginoong Kristo doon sa Gethsemane, at noong merong susunggap na sa Panginoong Kristo, si Pedro kumuha ng tabak, at pagkatapos inagpas niya yung tega ng isang lalaki na ang pangalan ni si Marco, pinigilan siya ng Panginoon. Ano itong gawin yan? Hindi tama yan. Ibalik mo ang tabak sa kanyang susukan. Ang pinagaling niya, binalik niya rin yung tenga ng lalaki natanggal. Now, alam niyo, iniisip ko lang, ano? Si Pedro ba, tenga talaga yung kanyang, yung kanyang talagang napakasintado naman talaga ni Pedro, kung tenga lang talaga. Sa akin talaga, hindi tenga, talaga dapat tatagayin niya. Kaya siguro, nakailang tenga yung nadali, no? Natamaan. Ano sinabi ng Panginoon sa Kristo kay Pedro sa kanyang mga alagad? Hindi ba ninyo alam? Bakit mo kinakalang ipagtanggol ako? Hindi ba ninyo alam na kahit 12 pulutong na mga anghel kaya kong tawagin para iligtas ako? Sabi niya sa kanila, di ba? Hindi ako hindi kinakailangang mangyari sa akin ito kung gugustuhin ko. Kapatid, dito makikita natin na si Jesus ay hinayaan niyang lamunin siya ng kadiliman ng oras na yon sapagkat may layunin. Siya ay namatay bilang isang ordinaryong tao. Hindi lang basta ordinaryong tao na may kasalanan, animoy may kasalanan, kundi pinasan niya ang kasalanan ng kanyang mga mananampalataya. Pinasan niya at binalikat niya ang parusa na dapat tayo ang tatanggap. Nandoon siya, mga kapatid. Hinayaan niyang mangyari ito sapagkat ito ang paraan para ang kadiliman ay maitaboy sa mga taong dapat makakaranas at makapaharap nito sa araw ng paghuhukom. Ang Panginoon sa Kristo, hinayaan niyang tumilin. No? Hinayaan niyang mangyari, nagluksa ang langit, nagluksa ang kalikasan. Nung kanyang kamatayan, hinayaan niyang mamatay siya roon. Dahil, gusto niyang iligtas tayo sa kadiliman maaaring dumating sa atin sa araw ng paghuhukom. At dapat maging malinaw sa atin. And we have to bring this truth personally. No? And minsan, yung pong pangyayari doon sa cross, minsan itong ginagawa natin pag-alaala sa ginawa ng Panginoong Kristo through the Lord's Supper, parang nagiging routine, nagiging bahagi lang ng ating nakagawin once a month. Hindi sana mangyari yan. Pero alam niyo ba, ang dahilan kung bakit minsan nagiging routine ito, parang wala nang dating dahil nagiging nakagawin yan. Kasi hindi natin tinitake it personally. No? Hindi mo pinipersonal yung ginawa ni Jesus. Ginawa ni Jesus ay para sa iyo. Para sa iyo. Hinayaan niyang lamunin siya ng kadiliman upang ikaw at ako ay hindi makaranas ng kadiliman sa araw na paghuhukom. Pwede natin sabihin, si Kristo'y namatay para sa akin. Andoon siya sa gitna ng kadiliman, nilalamon ng kadiliman, upang tanggapin niya ang parusa na dapat para sa akin. Parusa sa kasalanan. Ano ba ang parusa ng kasalanan? What is the penalty for sin? What is the penalty for sin? Hindi ba ang puot ng Diyos at walang hanggang
pagkalayo sa Diyos, yan ang parusa ng kasalanan, the wrath of God and eternal separation from God. And therefore, when Jesus was hanging on the cross, He was bearing the wrath. He was bearing the wrath of the just God. Kanyang tinatanggap, pinapasan, no? At hinaharap ang puot ng isang matuwid na Diyos. At hinayaan niyang mahiwalay siya sa Diyos for that moment. Because He doesn't want you and me to be separated from God. Diba? Nung si Kristo na doon sa cross, sumigaw siya ng malakas. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Maraming mga kulto na gumagamit ng talatang ito para questioning ang pagka-Diyos ni Jesus. Pero alam natin, ito ay isang idiom. Ito ay isang salita na nagpapahayag ng kanyang ng mabigat na damdamin ng isang tao na palayo sa Diyos. Matinding kalungkutan na palayo sa Diyos. Parang sinasabi niya dito, He went to hell. At the cross of Calvary, He went to hell for you and for me at the cross of Calvary. Do you appreciate that? Do you appreciate it? Hindi bang nakikita ang kahalagahan ito? Napakikilos ba ito ang puso mo? O tinitingnan mo ito bilang isang ordinaryo o isang pamilyar na pangyayari lamang sa kasaysayan na ating madalas na binabalikan once a month? How does it affect your day-to-day game? Mga kapatid, this is a wonderful and magnificent truth which nothing can be. Diba? Si Kristo, nilamon ng kadiliman nung oras na yon, nung siya'y namatay. Nagdilim ang langit dahil ayaw niyang tayo ay makaranas ng kadiliman sa araw ng pagkakas. Tinanggap niya ang galit ng Diyos upang tayo ay maligtas sa galit ng Diyos sa darating na paghuhukom. Hinayaan niyang panandaliang malayo sa Diyos upang hindi mangyari na tayo ay malayo sa Diyos ng walang hanggan sa araw na paghuhukom. Kaya na, yung kadiliman na yun ay napakahalagang message para sa atin. Sapagkat ang katotohanan, mga kapatid, hinanggap niya ang kadiliman upang tayo ay alisin sa atin. Diba sabi ng 1 Peter chapter 2, verse 10, He called you out of darkness into His marvelous light. Tinawag na kayo mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na liwanag. Sinasabi ng Biblia na ang langit ang siyang kahihinatnan, ang pupuntahan ng sino mang nanampalataya kay Jesus. Tinanggap ni Jesus ang kadiliman yun upang tayo ay maalis sa kadiliman at makarating sa walang hanggang kaliwanagan sa piling ng Diyos doon sa Santa. Kaya nga si John sa Book of Revelation, nung kanyang makita yung pamitain ng bagong langit at bagong lupa, alam niyo ba yung kanyang sinabi? Tignan niyo sa aklat ng Apocalypse or Revelations, chapter 22, verses 3 to 5. Ito ang kanyang nakita. Verses 3 to 5 ng Apocalypse. Revelations 22, 3 to 5. At hindi na roon magkakaroon pa ng isinumpa. Ngunit ang trono ng Diyos at ng Kordero ay matatagpuan doon at siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin. At makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay masusulat sa kanilang mga loob. Hindi na magkakaroon pa ng gabi. At sila hindi na nangangailangan ng liwanag ng ilawan, ni ang liwanag man ng araw, sapagkat ang Panginoong Diyos ang magbibigay ng liwanag sa kanila.
at sila'y maghahari magpakailanman. The Lord will give them life. This is the wonderful blessing for every true believers. Ito ang isang napakalaking pagpapala para sa mga totoong mananampalataya ni Jesus. Ang tanong ko sa inyo ngayong hapon, ikaw ba ay isa sa mga tumanggap na ng pagpapala? Natiyak ko ba sa iyong sarili na ikaw ay isa sa mga recipient ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo? Ikaw ba ang isa sa mga taong hinayaan niyang ang kanyang sarili ay kainin ng kadiliman para ikaw ay hindi makaranas sa kadiliman pagdating ng araw? Hinayaan niyang hindi itaboy ang kadiliman ng oras na yun sa kanyang kamatayan para ikaw sa darating na araw ay hindi makasumpong ng anumang kadiliman at hindi mapadaya sa kadiliman ng kasalanan na ibinigay sa atin, sa ating mga puso. Ikaw ba isa sa atin? Sapagkat ang pangako ito, ang pagpapalang ito ay para lang sa mga tunay na mananampalataya. Kung hindi ka pa mananampalataya, ito hindi para sa iyo. Kaya dapat isipin mo ngayon, Kristiyano na ba ikaw? Kristiyano na ba ako? Kung hindi pa, ano dapat gawin? Lumapit ka kay Kristo. Kay Kristo ng liwanag. Kay Kristo na nagbibigay ng liwanag. Liwanag ng kaisipan, liwanag ng buhay, at liwanag sa daan ng kaligtasan. Si Kristo na nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. Kaya dito makikita natin, tinanggap ni Jesus ang kaliliman upang tayo ay hindi makaranas. Ito'y para sa mananampalataya. At para sa mga nakaunawa na nito at tumanggap na nito, sa aking palagay wala tayong dahilan para maging manghina sa ating pananampalataya. Wala tayong dahilan para sumuko, tumigil. Nakikita natin ang mga katotohanan nito walang dahilan para tayo mag-backslide. Wala tayong dahilan para mandulupay-pay. Siguro kung meron mang panahon na nandulupay-pay tayo, bumalik tayo sa pangyayaring ito, sa katotohanan ito, at makakatulong ito para tayo lumakas muli at magpatuloy sa ating paglilingkod bilang mga anak ng Jesus. Maraming salamat, aming Panginoon.